Marami palang nagtatanong kung magkano ang nagastos namin papuntang Hong Kong. Dito ko nasasabihin lahat ng mga katanungan nyo mga be. Last year pa talaga naming binalak na ngayong taon ay pupunta kaming Hong Kong. Dahil alam namin na malaki-laki ang gagastusin namin kapag pumunta kami doon. Kaya mula last year, nag-ipon na kami para may panggastos kami. Yang mga yan pala, yan yung mga transition na ginawa namin doon sa airport na hindi na nadugtungan. Kinalimutan na talaga namin nung andun kami. Paano ba naman sa airport pa lang ng Hong Kong sumakit na yung mga paa namin? Sa laki ba naman ng airport ng Hong Kong, di ba sasakit yung paa mo doon? Ito na nga yung mga nagastos namin nung pumunta kami sa Hong Kong. Syempre, una-una sa lahat, kailangan mo munang mag-book ng iyong ticket. Para matuloy yung binabalak mo, unahin mo ang iyong ticket. Kasi hindi yan matutuloy hanggat wala kang ticket. Ganun lang yon. Mula last year, nag-ipon kami ng pera, pero nung January talaga ako nag-book ng aming ticket. 22,423 ang aking binayaran kasama ang travel tax at 20 kilos baggage round trip. At syempre, dahil hindi naman tayo mayaman, doon tayo sa budget meal na tulugan. 10,532 pala yung nabook kong ticket pero nag-add pala ako ng additional 800 Hong Kong dollar. Dahil ngayong nabook ko ay walang sariling CR. Doon ka ba sa labas magsi-CR at shared bathroom yun. At syempre hindi yun pwede sa aming mag-asawa kaya nag-add na lang ako ng 800 HK dollar. Bali 17,000 ang aming nagastos sa aming room. 8,800 pala yung Disneyland ticket namin at ang aming early pass ay 2,800. At ang nagastos namin sa Disneyland ay 11,600 pesos. 1,228 naman ang binayaran ko sa aming octopus card. Bali dalawa yon mga be kasi kailangan yung dalawa yon para sa MRT, sa bus o pwede rin sa pambili nyo ng pagkain kung gusto nyo. 586 naman yung eSIM na binili ko. Internet namin gamit sa Hong Kong. Isa lang ang binili ko kasi pwede naman kaming mag-share ng internet. At may mga internet naman talaga doon sa Hong Kong sa mga ibang establishment. Sa may airport pa lang may internet sila, sa room may internet sila. MTR alam ko minsan may mga internet din doon. At ito na naman tayo sa mga transition na hindi naman na perfect. At hindi ko na rin talaga na-post kasi nga mali talaga. Mali nga ni. 1,050 naman ang binayaran ko sa aming Victoria Harbor Sunset Cruise. Iba-iba pala yung price nito. Mas mahal siya kapag 8 PM dahil yun talaga yung Symphony of Lights. Yung binayaran mo pala na yon ay may food na rin and drinks. Only yun mga be, pwede kang bumalik doon sa baba para kumuha kung gusto mo. At siya nga pala mga be, kapag hindi nyo kaya yung mga ganyang sakaya, wag na kayong sumakay. Kasi may mga kasabay kami doon, hindi na nag-enjoy yung makasama niya. Kasi inaalala siya dahil nagsusuka siya. 'Di ba? Nandamay ka pa. Gusto mo naman magtipid, pwede ka namang sumakay dito para makita mo ang Symphony of Lights kapag gabi. $6 Hong Kong dollar lang pala yan. Mas tipid kaysa sa 1,000. 1,966 naman yung binayaran ko sa Peak Tram, round trip yan, pero hindi namin nasakyan yung papuntang akyat kasi nga hindi namin alam. Sumakay kami ng bus, dire-diretso na pala siya doon sa taas. Sayang tuloy yung binayad namin, round trip pa naman yun. Pangiti-ngiti lang ako dyan pero natatakot talaga akong tignan yung sa likod kasi sobrang pababa talaga, grabe. Kasama pala sa binayaran namin itong Sky Terrace 428. Puntahan nyo rin to mga be kasi ang ganda ng views doon sa taas. Actually mas maganda talaga siya pag gabi sabi nila. Pinipilit ko kasi sa asawa ko na dapat gabi kami pumunta pero syempre mas marunong nga siya kaysa sa akin kaya go lang para wala nang away. 2,551 naman yung ticket namin sa Ngongping 360. Puntahan nyo to mga be kasi talagang dinadayo yan. Ang daming mga Vietnamese o mga ibang lahi na nagpipray dyan. Siyempre, maski ako nagpray doon na sana matupad ngayong taon. One way lang pala yung price na sinabi ko mga be kasi nung pababa doon lang kami sumakay ng cable car. Pwede naman two way yung bilhin mong ticket pero mas mahal. Pero mas pinili kasi namin na one way lang para magbus na lang kami paakyat kasi nga marahaba yung pila. Yung ticket naman namin sa Ocean Park ay 5,700. Hindi ko na makita yung ticket namin kasi yung pinadala ng Klook wala yung amount niya doon pero 5,700 plus yun. Kapag may mga baby ka, tsaka kapag gusto mo talaga yung mga extreme rides, mas extreme talaga dito sa Ocean Park compare sa Disneyland. May enjoy mo talaga kapag mahilig ka sa mga rides. Kami kasi sa mga show lang talaga yung pinupuntahan na. At sa May Macau naman, wala kaming binook doon kasi kung ano yung dala naming pera, yun lang yung ginamit namin papunta sa May Macau.
50,000 pesos pala yung prepare namin na pocket money namin. Ang ginawa ko, nilagay ko siya sa my GCash ko kasi GCash kasi wala siyang charge kapag nagpapalit ka or gumamit ka sa may China Bank doon sa Hong Kong. Yung 50,000 na yon, ang palit nun, 6,600 Hong Kong dollar. Depende pa rin yan sa palitan ng peso to Hong Kong dollar. Ang total na nagastos namin ay 114,091 peso. 7 days and 6 nights yan mga be. Pwede pa yan mas mababa mga be, basta mag-amang kayo ng piso fare. Yun lang, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo.